Praise God. Welcome po sa ating series, Lordship. Nasa third week na po tayo ng ating series. And I want you to open your Bible in Exodus chapter 21, verse 1 hanggang 6. But for the sake of time, magsisimula na po ako sa verse 5 hanggang sa verse 6. Okay? But if the servant declares, I love my master, I love my wife, I love my children, and do not want to go free. Ayokong lumaya, sabi niya. Then his master must take him before the judges. He shall take him to the door or the doorpost and pierce his ear with an awl. Then he will be his servant for life. Servant for life. Purihin po ang salita ng Panginoon. Father, we thank you for your word today. Lord, speak to us and change us from within. In Jesus' name, amen. Amen. Praise the Lord. Sige po, at makakaupo na tayong lahat. Hallelujah. Now, ito pong verse na ito, mga kapatid, ay ito po'y isang provision ng Panginoon sa mga alipin. Hindi batid. Siyang kanta po yan. But in the old times, meron po silang tinatawag na bond servant or pagiging alipin. Kapag po ang tao hindi makabayad sa kanyang utang, ang kanyang anak ay pagtatrabaho or siya mismo, pagtatrabahuan niya ang kanyang utang. Nakikinig ba kayong may mga utang? Halimbawa, ako may utang. Hindi ko mabayaran yung utang. Ang gagawin niyan sa batas ng unang panahon, I would pay my debt through service. Okay? So papasok ako sa tao na yan at maglilingkod ako sa kanya sa loob ng 6 na taon. Ilang taon? 6 na taon. Pagka ikapitong taon na yan, okay, ako po ay palalayain. Kahit sino pang alipin, palalayain at wala na siyang babayaran. Okay, yung mga atras, paid na po yun. Okay, so ngayon, pagkalaya niyang ganon, eto ngayon yung batas dyan. Sabi ng verse 5 again, but if he love his master, his wife, and his children, and do not want to go free. Ano daw ang gagawin sa kanya? Dadalhin daw siya doon sa mga judges, or sa ibang translation, take him before the Lord. Maaring sa templo. And then, ang sabi dyan, his master must take him and pierce his ear with an awl. Yung parang ice pick, yung it's a form of metal, tapos bubutasan daw po yung tenga. At ang sabi doon, then he will be his servant for life. Ayan. So there are tons of scriptures that talks about your freedom in Christ. Sa Bible po, dahil po sa ginawa ng ating Panginoong Jesus, tayo po ay pinalaya na. Sabi mo sa katabi mo, malaya ka na. And there are so many scriptures about our freedom, your freedom. At dito po sa John chapter 8, verse 56, okay, ay una pong makikita natin dito that the Son sets you free. Ito yung mga verses, papakita ko sa inyo, mga verse that talks about our freedom, yung ating kalayaan. Okay, ang dami po. Sa John chapter 8, verse 36, anong sabi? If the Son sets you free, you will be free indeed. Kung pinalaya ka na ni Jesus, abay talagang tuluyan na malaya ka na. Ito pa sa Acts chapter 13, verse 39. By Christ, by Him, everything who believes is freed from everything from which you could not be freed by the law of Moses. So talaga namang pinapakita dito na kung tayo ay nananampalataya kay Jesus, tayo ay pinalaya na. Lalong-lalo na po sa issue ng ating mga
kasalanan, yung ating atraso sa Panginoon. Subalit, itong ating paglaya dapat, itong ating kalayaan dapat, hindi natin siya gagamitin, okay, para magiging bondage sa atin uli, para maalipin uli sa kasalanan. Sabi ng Galatians chapter 5, verse 13, "My brothers and sisters, we are called to be free. But," ano sabi niya? "Do not use your freedom to indulge the flesh." Anong ibig sabihin nitong word na indulge? Yung magpakasawa ba? Huwag daw nating gamitin yung ating kalayaan para magpakasawa sa kasalanan or sa laman. Rather serve one another humbly in love. So gamitin daw natin yung ating kalayaan para magpaglingkuran ang bawat isa. Now here's the last verse that I would like to share to you about our freedom in Christ. In 1 Peter chapter 2, verse 16, Tagalogin ko po para mas lalo nating maintindihan. Ang sabi po, basahin nga po nating lahat, 1, 2, 3, go! "Kayo'y malaya, subalit ang kalaya ay huwag ninyong gagawing dahilan sa paggawa ng masama, kundi mamuhay kayo bilang mga alipin." Biruin mo to. Nakita ano ba yung dalawang salita dyan? Malaya, pero bandang baba, alipin. So, meron tayong kalayaan, pero ikaw po ang bahala sa kalayaan na yan. Kung papaano mo siya gagamitin. That freedom is a very powerful tool in our lives. Pag ginamit natin ng maayos yung tool na yan, okay, mga kapatid, no? Magiging maayos po ang kalalabasan. Pero kapag hindi po natin na-handle ng maayos yung tool na yan, okay, yan din po ay gagapos sa atin. Para bagang sa ating panahon ngayon, sa technology, ang technology po ay napakagandang tool. Amin ba? Biruin mo yung malayo, malapit na lang, pag tinawagan mo siya, nakakausap mo yung tao kahit malayo. Instantly. Hindi tulad nung panahon, pag nagsusulat ka, di ba, wala na kaming makain. Pagdating doon, bago pa makarating sa telegrama, yung sinulatan mo, dahil wala na ngang makain, patay na yung nagpadala. So nagpadala ngayon ng pera, pagdating nagsulat uli, sabi niya, patay na yung pinadalhan mo. Padala ka uli, pang burial. So, I mean, if we can only manipulate, okay, the power of technology, advantage po ito para sa atin. And the same thing sa ating tinatawag na kalayaan. Kung alam lang sana natin gamitin yung kalayaan, ang ganda po ng benepisyo nito sa ating mga buhay. Amin ba mga kapatid? At sabi po ni 1 Peter chapter 2, ang sabi dyan, huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan, okay, huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan para gumawa ng masama, kundi gamitin ninyo ito para maging alipin ng Diyos. Alright? So this morning, I would like to discuss to you about truths about servitude. Or yun pong pagiging bond servant. Ito pong salitang bond servant ay hindi po natin ito masyadong naririnig, pero ito pong salitang bond servant, ito po yung alipin na ginusto niya. Okay? Ito po yung one bound to service without wages. So, alipin siya at first, pinagtatrabahuan niya yung kanyang utang, pero dahil nagustuhan niya yung kanyang amo, okay? O kaya nagkaroon siya ng pamilya sa loob ng tahanan na yon, napamahal siya sa kanyang asawa at saka sa kanyang mga anak, kaya mas pipiliin niyang manatiling alipin. Ang tawag po dyan, bond servant. Amin ba? Now, sa batas ng unang panahon, kapag binata kang pumasok sa tahanan ng amo, okay? At doon ka na rin nakapag-asawa in the course of, sabihin natin sa loob ng 6 na taon, nakapag-asawa ka doon, nakapag-anak ka doon, paglaya mo, halimbawa, sa 7 taon, paglaya mong ganon,
ang mangyayari sa niyan, ikaw lang ang pwedeng lumaya. Bakit? Kasi yung asawa mo pagmamay-ari nung amo. Yung anak mo pagmamay-ari din nung master. Kaya if you want to go, you go alone. Pero kung may asawa ka na, nung naging alipin ka, you can take your wife with you. Lahat ng pinuproduce mo sa loob ng tahanan ng iyong amo ay pagmamay-ari ng inyong amo. So, this truth about servitude, itong paglilingkod na ito mga kapatid, is very powerful. And I believe that this message will transform our hearts and will bless us as we apply His Word into our lives. Amen ba? So, truths about servitude. Number one, servitude or itong pagiging bond servant is a choice. Sabihin natin lahat, it's a choice. Balikan po natin yung verse. Anong sabi dyan sa verse 5? If the servant declares, I love my master, I love my wife, I love my children, I don't want to go free. So ito palang pagiging servant, itong pagiging bond servant is a choice. After 7 years, sa paglilingkod mo, the master would open up the door. At sabi ng master, the door is open. You can go. But serving or servitude is a choice. Nakita po natin yung word na yan, if the servant would say, if. Pag binasa po natin yung mga verses, I think verse 3, 4, 5, ang dami po diyang if. Ang paglilingkod natin sa Panginoon, hindi sapilitan. Amen ba? It's a choice. Amen ba mga kapatid? The door is open. You can leave if you want. Amen ba? Why? You are free. In fact, itong kalayaan na ating tinanggap mula kay Kristo, sobrang powerful po ng kalayaan na ito. In fact, ang kalayaan na tinanggap mo, pwede mong, dahil malaya ka na, pwede mong gamitin ang kalayaan na yan para mamuhay ulit sa kasalanan. Because that gift is very powerful, very sacred. At yung gift of choice, yung decisions natin, yung free will natin, very sacred yan sa Panginoon. Hindi niya pinapakialaman yan. Because it's a choice. Ayaw niya yung naglilingkod tayo sa Kanya, para tayong mga robot, dito ka. There must be a choice. Amen. Pwede mo bang sabihin sa asawa mo, love me. No, you can't. Love is a choice. And the same thing, serving is a choice. The door is open. Ngayong malaya ka na, ngayong pinagbayaran na ni Kristo ang iyong kasalanan, the door is open. You can leave if you want. Ngayon, nakapag-encounter ka ngayon, naranasan mo ang Panginoon, you can leave if you want. Because serving is a choice. John chapter 14 verse 15, if you love me. Nakita niyo po yung salitang if? It's a choice. If you love me, then keep my commands. If not, then leave. Amen. Alam niyo ba na ang kagandahan sa Kristyanismo, sobrang malaya tayo. Amen. In fact, if you're not enjoying the things that you do in your church, you can leave. Amen ba? You can just leave. Kaya nga, may mga palipat-lipat talaga eh. Kasi hindi nagustuhan, paglipat sa kabila, hindi na naman nagustuhan, lilipat na naman yan. So everyone is free to leave. So nobody makes me serve and preach, but I choose to serve. Alam niyo ba? Ang pinaka-hate ko na kurso, sabi ko pag nagka-college ako, ang pinaka-ayaw ko talaga, iniiwasan ko, yung pagiging teacher.
Bakit? Biruin mo buhat nung nag-aaral ka, kinder hanggang naging high school, naging college, wala kang ibang ginagawa kundi mag-aral. Tapos ngayon, pag nag-teacher ka naman, mag-aaral ka pa rin. So, walang katapusang pag-aaral na yan. Ayoko yung magiging teacher. Ngayon, naging pastor. Walang pinagkaiba. Panay-aral, panay-aral. Sa totoo lang, mga kapatid, kung tutuusin lang, hirap ka ba? Hirap ako, hindi naman ako katalinuhan eh. Cute lang, pero yung matalino, hindi tayo matalino. Kaya mahirap para sa atin yung mag-aral. But you know, I can just live. Pwede kong bitawan. Pwede akong tumigil. But I choose to serve. I choose to stay. I choose to be here because I love my master. Amen? Tignan po natin yung John chapter 6, verse 66. Pero simulan natin sa verse 56. Tignan niyo po ha. Sabi ng verse 56, whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in them. Grabe yung preaching ni Jesus. Kaya ninyo ba magpipreach ako dito? Magiging membro lang kayo ng Vision Church kapag kakainin nyo yung aking laman at hihigupin nyo yung aking dugo. Sabi mo ngayon, mga bloodsucker na tayo ah. Mga vampira na ba tayo, pastor? Nung marinig ito na kanyang mga disciples, off sila. Di na namin kaya yung teaching mo. Ang bigat na niyan. Tapos dinugtungan pa ni Jesus, hindi mo i-reject, hindi mo i-ignore yung mama mo, papa mo, kapatid mo. You are not worthy to be my disciple. Sabi ng mga followers niya nung time na yun, grabe, ang hirap naman ng teaching ng taong to. Pagdating sa verse 66, from this time, many of his disciples turned back and no longer followed him. Nakita nyo? Bakit? Ang pagsunod kay Kristo, choice. Pinigilan ba niya? Uy, di ka muna. Pambihira naman. Nagbiro lang. Hindi man lang siya nagpaliwanag. Ang ibig kasi sabihin nito, ganito kasi yan. Mamamatay kasi ako, yung dugo na yan na sinasabi niyan, hindi naman yan literal. Walang paliwanag si Jesus. Pag na-offend ka, ma-offend ka. If you want to go, then go. If you want to live, live. Wala siyang, tika muna. Walang ganunan eh. So anong sabi ng Bible? And many of his disciples turned back, no longer followed him. Bakit? Serving God, following him is a choice. If you love him, then follow him. That's lordship. Amen? Di pa siya nabitin pa si Jesus. Anong sabi niya sa verse 67? Do you not want to live too? Kinausap, ang natira yung 12 na lang. Hindi mo lang sinabi ni Jesus, mukhang mag-ayusin ko yata yung preaching ko, mukhang may problema yata sa preaching ko. Pero ano sinabi ni Jesus? Sa 12, uy kayo, ba't pa kayo nanatili? Ha? Ba't pa kayo nandito? Hindi rin ba kayo aalis? Kung may aalis sa inyo, malis na kayo. The door is open. You can leave if you want. You can go if you want. Because serving God is a choice. You have to pick it. You have to make a decision out of it. Nakita ba natin, mga kapatid? Servitude is a choice. Another example, Acts chapter 16, nag-preach si Pablo at saka si Silas. Anong ginawa sa kanya? Nilatigo sila. Tapos, anong sabi? They were beaten in chains, but instead na magreklamo sila, instead na mag-give up sila sa kanilang pananampalataya, imbes na tumalikod sila sa kanilang paglilingkod sa Panginoon, sabi nila, wala tayong napala dito kundi puro parusa. Pero alam niyo po, sa kalagitnaan na sila po'y nakakulong, they were in chains. Anong ginawa nung dalawa? They choose to praise God. Alam mo, normal na may problema ka, Kristyano ka o hindi may problema, talagang may problema ang tao.
Pero mga kapatid, kung naintindihan mo ang kanyang pagkapanginoon, you can choose to praise the Lord kaysa magtampo ka. Hallelujah! Kaysa magmupo ka, pwede mong piliing sumamba pa rin sa Diyos. Because servitude is a choice. Meron pong 10 kitongin. Naalala niyo po yung kwento? Luke chapter 17. 10 kitongin, pinagaling ng Panginoon. Isa lang ang bumalik. Bakit? It's a choice. Amen. 10 nagpa-pray. Lord, Pastor, kapatid, pray mo naman. Tignan mo, pag na-receive na yung prayer na yan, wala ka nang maririnig. Amen. Tignan mo bukas. Magpe-prayer na naman tayo. Morning prayer. Tignan mo yung mga tao na yan, uulanin tayo ng doon, prayer request. Pero pag na-answered prayer na, di mo na marinig. Sabi mo sa katabi, parang ikaw yata yung pinag-uusapan. Ikaw yata. But it's good to pray. Amen? Pwede tayong matulog muna, pero it's a choice. Gigising ka 4:30 ng umaga dahil alam mong merong kang kasamang manalangin sa Panginoon. It's a choice. Praise the Lord. So the ultimate reason for staying is because you love your master. Amen? And you love your family. Kaya ako nananatili akong mag-preach kasi lumalaki yung mga anak ko, nakikita nila yung kanilang tatay, nagpipreach, naglilingkod sa Panginoon. At gusto ko pagdating ng araw, makikita nila myself as a model. At they would worship, they would serve the Lord too. It's a choice. 1 Peter chapter 2 verse 3, anong sabi diyan? Sapagkat tulad ng sinasabi sa kasulatan, nalasap na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. So may mga alipin na hindi talaga umaalis. Sa 7 taon, pwede silang lumayas na, pwede silang lumaya, wala na sila, di na sila maglilingkod, ang sarap na sana ng kanilang buhay, pero mas pipiliin nilang manatili sa Panginoon. Why? They have tasted that the Lord is good. Amen ba? Parang prodigal son ba? Tinalikuran yung kanyang pamilya. Pero anong sabi ng Bible? And he realized that he left something good. Kaya umuwi siya. Mga kapatid, tayong mga nakaranas sa kabutihan ng Panginoon, mas pipiliin nating manatili sa Kanya. Mas pipiliin nating maglilingkod sa Kanya. Amen ba? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Number 2, servitude is a covenant. Servitude is a covenant. Yung paglilingkod ba ay isang tipan. Anong sabi dyan? Then his master must take him before the judges. Sa ibang translation, the master would take him before the Lord at manumpa siya sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga tao na hindi na ako aalis pa sa aking amo. Maglilingkod ako sa Kanya habang buhay na walang sweldo. That's servitude. That's the spirit of a bondservant. Yun bang maglilingkod na wala ka nang inaasahan sa Diyos? Though alam naman natin na lahat ng naglilingkod sa Panginoon pinagpapala. At sabi nga ng Bible, yung mga hindi nagpapabaya sa gawain ng Panginoon, hindi niya rin pinapabayaan. Pero yung spirit of a bondservant ba? Yung willingness to serve, wala na akong pakialam kung may matatanggap o kung wala. Importante, nandito ang aking pamilya. Well provided ng Panginoon. At higit sa lahat, kaya ako mananatili dahil naranasan ko ang kabutihan ng aking amo. My master is good. My master is faithful. And I would stay serving Him for the rest of my life. So, palapakan natin ang Panginoon. It is a declaration that you waive your freedom. Meron kang kalayaan pero mas pinili mo at ginamit mo yung kalayaan mo na maging alipin. Nakita niyo ba yon? May kalayaan ka para maging malaya.
para hindi ka nagiging bond, hindi ka bondage. Pero gagamitin mo ang kalayaan na tinanggap mo para maging alipin kay Kristo. Woo! Grabe. Yan yaman na. Amen ba, mga kapatid? So, dadalhin ka sa amo mo, sa harapan ng mga judges, mga leaders, at sa harapan ng Diyos. At magko-covenant ka doon, magkukumit ka. You will declare, ang sabi nga, and sa verse 5, ang ganda ng pagkasabi, no? Ang sabi ng verse 5, if the servant declares, sa ibang translation, plainly says, sasabihin niya, na ako ay iwi-waive ko ang aking karapatang maging malaya, gagamitin ko ang aking kalayaan para magiging alipin, magpakailanman. Magpe-pledge siya sa harap ng tao, magpe-pledge siya sa harap ng Diyos. Alam mo, ginagawa natin to during baptism, water baptism. Kaya kung naintindihan sana natin yung konsepto ng water baptism, ito yung tuluyang pagtalikod sa mundo at maglilingkod sa Panginoon. Wow. And then, you will have this new identity. Kakatanggap mo lang ng bagong identity that you are free. And now you will have this new identity that you are a bond servant. Lifetime yun. Alipin ka habang buhay. Wow. That would be your new identity. So dadalhin ka. Because it is a covenant. Number 3, servitude is crucifixion. Pagpapapako. Ano ang sabi ng verse 6? And then, the master would take you to the doorpost. Alam niyo ba yung doorpost na yan? It's a picture of a cross. Yung doorpost kasi may nakatayo at merong pa. Yung kasing hamba nila sa taas ng unang panahon, may sobrang ganyan. May pataas na ganyan, tapos may sobrang ganyan. And it's a picture of a cross. Parihong-pariho ang nangyari po nung panahon sa Passover, naalala niyo po yon? Nung bago sila pinalaya sa Egypt, anong sabi ng Panginoon? Lagyan niyo ng dugo ang doorpost. And it's a picture of the cross. Lahat ng merong cross, lahat ng nabuhusan ng dugo ni Kristo, ay lalaktawan ng kamatayan. Alam nyo, ang picture na ito napakaganda. Ang sabi daw, kapag daw mag-decide yung tao na magiging alipin, magiging bondservant, dalhin siya sa pintuan at doon tutusukin yung kanyang tenga. Tignan mo yung may mga butas yung tenga, lalo ni mga lalaki, butas yung tenga. Mga bondservant yan. Ha? Alipin yan. Hindi ko lang alam kung sinong umalipin yan. Basta't alipin yan. Butas kasi So pag ang tao nakikita, butas yung tenga, lalo na kapag lalaki, isa lang nasa isip ng mga tao, ito. Matindi to. Hinahangaan nila yan. Bakit? Grabe tong taong to. Pinagpalit ang kanyang kalayaan sa Diyos. Lilingkod sa kanyang amo magpakailanman. Maliit lang. Yes, alipin lang sila. Pero hinahangaan. Amen ba? Ito yung mga tao na talaga ng kanilang mga buhay sa Panginoon. So, ito pong pagtusok sa tenga, mga kapatid, this is a symbol of death to self. At alam nyo, ito po yung crucifixion. Pagpapako sa sarili. Now, the problem with crucifixion is that you cannot crucify yourself. It takes someone to crucify you. May nakita na ba kayong nagpako sa kanyang sarili? Pero yun, pagkatapos ibaon yung kanyang, sinong magpapako? Tanggalin na naman yan. You cannot crucify yourself. It takes someone to crucify yourself. And that someone is your master. Are you willing to be crucified with Christ? Nang sa ganon, hindi na tayo ang nabubuhay, kundi ang Panginoon na sa ating mga buhay. Amen?
This would represent death to self and the world. Hallelujah. Galatians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Nakita niyo ba yung verse na yan? Ang ganda. Sabi niya, I'm willing to be crucified. I'm willing to, to become a bondservant. Bakit? Dahil napakabuti ng aking amo. Napakabait ng aking master. Sabi niya, yung aking master, sabi niya, who loved me and gave Himself for me. Grabe, kung ganyan ba naman yung master mo, ibinigay ang buhay para sa'yo, ewan ko lang kung hindi ka magiging bondservant. You should be willing to serve Him for the rest of your life. Amen? At ganyan po ang ating Panginoon. There's another verse in Galatians chapter 5. It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by the yoke of slavery. Pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paalipin uli. So yung ating kalayaan daw po ay dapat gamitin natin para sa paglilingkod sa Kanya, hindi para upang paglingkuran natin ang mundo. Now, do you love your master? Ha? Kapain mo daw yung katabi mo, mahal mo ba talaga si Jesus? Who is our master? Sino ba yung ating master na pinag-uusapan natin ngayon? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Do you love your master? Ano yan? Sa nguso o sa puso? Ha? Kasi dapat sa puso. Pag nag-declare ka, I love my master and I want to become a bondservant for the rest of my life, there's no turning back. Amen ba? At kapag nabutas na ang iyong kamay or nabutas na ang iyong mga tenga, mga kapatid, there's no turning back. Take him to the doorpost, seeing the world from afar. Ito po yun. Alam niyo, ang picture nito, gusto ko makita ninyo. Yung alipin, pag nag-decide siya, maglilingkod na ako sa Panginoon for the rest of my life. Alam mo, dadalhin siya sa doorpost. At dun sa doorpost na yun, sasandal siyang ganon. Bago siya tutusukin, sasandal muna siya. Alam niyo kung anong makikita niya? Makikita niya ang mundo. He would be seeing the pleasures of the world, the riches, the nightclubs. Yung mga barkada makikita niya muna. And then the master would ask him, are you sure? Mag-iisip muna siya. Ang kalaswaan, ang salapi, ang kasalanan, barkada, ML, YouTube, pornography, lahat ipapakita muna sa kanya. Handa ka na ba? Ipako. Alam niyo kung bakit hindi kamay ang pinako? Tenga. Isa lang ibig sabihin nito. Mula sa araw na ito, wala kang ibang pakikinggan kundi boses ng inyong Panginoon. And that person would stood by the doorpost. Kita nyo, nasa pintuan na siya sa open door. Meron na siyang kalayaan para tumakas, para umalis. Pero pipiliin niyang manatili doon. Titignan niya ang lahat ng mga ito. Pipikit ang kanyang mga tat, sasabihin niya, ako'y maglilingkod sa iyo magpakailanman. And that reminds me about the statement of Job. Alam mo ang sabi ni Job? Sabi ni Job, Lord, bigyan mo ako ng mata na sa iyo lamang titingin. Bigyan mo ako ng mata, Panginoon, na tanging sa iyo lamang nakatingin. Anong sabi ni Job? Lord, turuan mo ko na hindi tumingin sa babae na merong kalaswaan. And when we see the world,
Alam niyo ba yun? Very similar. Nung si Jesus po ay nag-fasting, anong inoffer ni Satanas sa kanya? I will give you these kingdoms. I will give you these thrones. I will give everything. At alam mo, sabi ni Jesus, pagmamay-ari yan ng aking Ama. Gigive up ko lahat yan, alang-alang sa kaligtasan ng sanlibutan. Kaya mga kapatid, as we reflect on the goodness of God, as we reflect on the faithfulness of God, ang ganda po na habang tinitignan po natin ang mundo, pipikit tayo sa ating mga mata, wala akong ibang pipiliin kundi ang aking Panginoong Hesus lamang. He is my Master. He is my Lord, and I will serve Him only. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Sino ang nakahanda sa umagang ito na you will decide? Magdi-decide ka, Lord, I wanna serve you. Sino ditong naniniwala ka, you have all the freedom? May kalayaan ka. In fact, may kalayaan kang matulog lang ngayon. Amen. Pero mas pinili mo, nandito ka ngayon. I wanna serve God. I wanna worship the Lord. Minsan po, mga pastor, nagpapayabangan kami kasi ang sarap kasing namnamin minsan yung paglilingkod mo kay Lord ba, yung Pastor, paano ka nagsimulang maglingkod sa Panginoon? Ayan na, pagka nagsimula na kami, nagpapayabangan na kami. Pastor, grabe, di ko na mabilang ilang beses ko nilakad yung mula sa bahay hanggang sa church. Nilalakad lang namin yan. Nagsiserve kami sa Panginoon. And as we tell stories, pinapakinggan namin mga kwentuhan, grabe, lumalakas kami sa isa't isa. Sabi ko, ang sarap makasama mo yung mga bond servant. Sabi kayo, ang sarap kasama yung mga bond servant, yung handang talikuran ang mundo para lang sa Panginoon. Because at the end of the day, tayo pong lahat lilipas sa mundong ito. Amen? Lahat ng nakikita natin, lahat ng hinahabol natin, lahat ng pupursigihan natin sa buhay na ito, lahat lilipas din eh. Kaya it is wise for a man to decide, I will not go. I will not leave. I will stay here. And I will serve the Lord for the rest of my life. That's lordship. That's lordship. Amen? Amen. So, dito pong umagang ito, ewan ko lang sa inyo, pero ako, in my heart, kung meron lang tayong doorpost dito na ilalagay, Lord, mangunguna yata ako, Panginoon. Pupunta sa doorpost na yan. Sisilip lang akong ganyan sa mundo, tapos titiklopin ko yung aking mga mata. At sasabihin kong, gaano mang kaganda ang mundo, nalalasap ko, mas maganda pa rin ang maglingkod sa Panginoon. As you close your eyes, makikita mo ang kabaitan ng Diyos. Hindi ka pinabayaan ng Panginoon. Ilan na ba dito sa atin yung halos bukang bibig mo, ang hirap ng kalagayan ko, grabing pagsubok sa buhay. Sige, araw-araw ka nang magsabing ganyan, pero tignan mo, nakaraos ka pa rin. Di ba napakabait ng amo natin? Di ba napakabait ng Diyos natin? Ang sabi ng Bible, He gave His life for us. Hindi lang tayo pinagpapala ng Panginoon, kundi ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Jesus did not commit suicide. He gave up His life for us. The Bible says, He laid down His life for us. Ganyang kakamahan ng Diyos. And I don't know about you this morning, but to me, I made a decision. Lord, gaano man kahirap yung buhay, gaano man katempting ang mundo, tinitignan ko lagi, lilipas din tayo. Sabi ni Jesus, hindi masamang yumaman, hindi masamang makamtan mo ang mga ito. Ilang taon ka na ba ngayon? Ilang taon mo na lang ma-enjoy yung mga bagay na yan. Pero sabi ni Jesus, aanhin mong mapasayo ang buong mundo
kung ang buhay mo wala kay Kristo. Kaya ako, okay na. Amen. Makakain tayong Jollibee sa McDo. Ha? Makapagmerienda tayo 3 beses sa isang araw. Iba pa yung almusal, pananghalian, hapunan. Grabe naman. Ano pa bang hahanapin natin? Ha? Di ba sabi sa kwento? Anong sabi ng kwento? Tuwang-tuwa siya, sabi niya, "Oh, rejoice, oh my soul." Yung kanyang ani nung nakaraan, hindi pa nabawasan. Dumating na naman yung kanyang bagong ani. Sabi niya, "Uminom ka, kumain ka, magpakasaya ka, oh aking kaluluwa." Sabi ng Panginoon, "Uy, baliw. Wala ka bang alam hanggang ngayon ka na lang?" What is life apart from His Lordship? What is life apart from His presence? Kaya kung may doorpost lang dito, kapatid, mauuna na akong sasandal at sasabihin ko, "Panginoon, I would choose you over the world." Kahit anumang mangyari, sasabihin ng Master, "Nakita mo ba? Nakita mo ba yung walking street? Ha? Nakita nyo ba yung bar? Nakita mo ba yung kayaman? Nakita mo ba yung limpak-limpak na pera? Nakita mo ba?" Daming ipapakita sa iyo. And still the door is open. You can leave. You can just go. Pero yung totoong Kristiyano na nakaranas sa kabutihan ng Diyos, gagamitin niya ang kanyang kalayaan para manatili doon sa kanyang amo. And I encourage you this morning. I can just feel that the presence of God is here. Wala man tayong doorpost ngayon, but you can imagine that the Lord is talking to you right now. Anak, ano ba ito ba yung pinagkabibisihan mo ngayon? Ito ba yung hinahabol mo? Ito ba yung pinagkakaabalahan mo? Dito ba lahat napunta oras mo? Ha? Ito ba yung dahilan kaya ka bumabangon? Ito ba yung dahilan kaya ka napapagod? Ito ba yung dahilan kaya wala ka ng kapayapaan sa buhay? Kapatid, pakinggan mo yung sinasabi ng Master. Baka meron siyang binubulong sa iyo ngayon. All these things will just come to pass. Anong sabi ng isang alipin? Sabi niya, "Okay na sa akin, Panginoon. Tustusan mo lang ang pangangailangan ng aking pamilya. Maglilingkod ako sa iyo habang buhay." Amen? Wow! Wow! And I say, Lord, minsan nag-uusap-usap kami ni Pastora, sabi, siguro kung tinuloy ko lang yung pag-aartista ko, palagay ko. Sabi ko sa kanya, siguro kung tinuloy niya lang yung karir niya, palagay ko, hindi tayo dadanas din ng ganito. But, what could I ask? Ano pa bang pwede kong hilingin? Lord, you have provided everything. Just because we're not living in our dream house, mag-give up na ako. Just because I don't have this, wala akong kasalatan, hindi ko nabibili kaagad yung gusto kong bilihin, I would live my life like the prodigal son. No. On top of that conversation, sabi ko pa rin, Lord, what you have done is enough. What you have given is enough. Hindi kami nagugutom, hindi kami pumapayat. You are good. You are faithful. And on this doorpost, sa doorpost na yan, sa cross, ipapako ko ang aking tenga. And since this day onward, wala na akong ibang pakikinggan, kundi ikaw lamang. Kaya ba natin gawin yan? Kaya ba natin gawin yan?
Do you love your master? Do you love your master? Do you love Jesus who gave himself for us? Amen? Secondly, do you love your family? I love my family. My greatest dream na yung aming buong pamilya, makikita ko lahat kami naglilingkod sa Panginoon. Woo! Para sa akin, Lord, ito na! Makita ko lang sila lahat. Yung panganay ko, naglilingkod sa Panginoon. Yung pangalawa, yung bunso, naglilingkod sa Panginoon. Lahat kami naglilingkod. Okay na sa akin yun. Kahit nakatira lang kami sa simpleng bahay, okay na sa akin yun. Ang mahalaga, pinagpalit ko ang aking kalayaan alang-alang sa paglilingkod sa aking master. Amen? Sa totoo lang mga kapatid, hindi lahat ng pangarap natin makakamtan natin dito. Kahit anong pagpupursige mo, hindi lahat pinagkakaloob. Lahat ng nakamtan natin, hindi yan dahil sa pagsisikap mo. Lahat yan dahil sa biyaya ng Diyos. Amen? Pero ito po, ang very comforting message para sa ating lahat. Makamtan mo man dito sa mundo o hindi, yung pangarap mo, pagtalikod mo sa buhay na ito, sigurado, nag-aantay yung buhay na yan. Buhay na inaasam-asam mo, pinangarap ng Diyos sa atin. Ngayon pong umaga, ikayatin ko po kayong lahat. Sumandal sa doorpost. Sumandal sa cross. At mangangako tayo sa ating Master. Lord, okay na ako. Hindi ko nahangad yung sobra-sobra. Ang hangad ko lang manatili sa tahanan mo. Makasama ko ang aking pamilya. Makasama ko ang pamilyang ito na nagpupuri sa inyo, naglilingkod. Yan ang kasapatan sa akin, Panginoon. Ang nabubuhay ng malakas na naglilingkod sa inyo. Yung nabubuhay na ang buhay ko ay may kabuluhan. Pikit natin ang ating mga mata. Hallelujah. Give us the heart of a servant, Lord. Because we want to serve you for the rest of our lives. Jesus. Bigyan mo kami ng mata. Yung sa'yo lamang nakatuon. Yung puso na sa'yo lamang tumitibok. Pagod na kami na maging Panginoon at master sa aming sariling mga buhay. Here we are, Lord. Take our lives and crucify us with Jesus on that cross. We want to serve you for the rest of our lives. Can we just sing this chorus? And as we sing this chorus, gawin po natin itong panalangin sa Panginoon. You're the love of my life. I love my Master. Wherever you go, And I love my family. I'll be by your side. No longer I, but Christ living in me. That's the heart of a bondservant. Serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart says a
doorpost, sa cross ng ating Panginoon. Saan ka man nakatayo ngayon, sumandal ka sa cross ng Panginoon. Idikit mo ang iyong mga tenga at hayaan mong ipako ka ng Panginoon ang iyong mga tenga at pangako sa Diyos. Lord, simula sa araw na ito, ang aking kalayaan ay aking ibabalik sa inyo at gagamitin ko ang aking pagpili at pipiliin kong maglingkod sa iyo magpakailanman. Ititiklop ko ang aking mga mata sa kamunduan, sa kasalanan, at ako'y maglilingkod sa iyo habang buhay. Make me a servant. Make me a servant. Make me a servant. Woo! Come on, lift up your hands. Lift up your hands. Oh God. May mga pagkakataon na inuna namin ang kamunduhan, na inuuna namin ang aming hanap buhay, na inuuna namin ang mga bagay-bagay na ito. Lord, realize lahat ng mga bagay na ito hindi magtatagal. Hindi panghabang buhay, Panginoon. And now, forgive us. Forgive us, Lord. Patawarin niyo kami sa mga pagkakataon na mas inuuna namin ang aming mga pangarap, ang aming mga sarili. Inuuna namin ang kamunduhan, ang aming mga nakikita sa aming mga mata. And Lord, today, we made a decision. It is our choice to serve you. And Lord, before this congregation and before you, Lord, we made a covenant to serve you for the rest of our lives. Habang ito po ay aming sinisigaw sa aming mga puso, Panginoon, here we are, crucify us with Jesus. Kaya Panginoon, nakahanda kaming maglingkod sa inyo at maglilingkod palalo. Salamat po, Panginoon. Today, we entrust everything to you, our family, our dreams, our hopes, our faith, our future, everything, Lord, we entrust to you. Hallelujah. 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 We are your servant because we love you and we love this church. This is all we ask and we pray in Jesus' name.